Nakita niyo na po kung paano natin gawin yung ating napaka-creamy na leche flan. Ganun na rin po ang ating soft and fluffy naman po na chiffon cake. Bakit di po natin pagsamahin yan? Ngayon po, gawa po tayo ng napakasarap na dessert, yung ating custard cake. Para po sa ating creamy leche flan, gagamit po tayo rito ng 12 pieces na egg yolk. Magdadagdag po tayo ng 3 pieces na whole egg. Yan po ay para may kaunting kunat at tibay na rin po yung ating gagawing leche flan. Then, i-mix lang po natin itong mabuti. Yes, dito po, pwedeng-pwede natin gamitin yung ating whole egg leche flan. Yun nga lang po kasi, gagamit po tayo ng egg whites para po sa ating cake mamaya. Kaya gumamit na lang din po tayo rito ng egg yolk. Maglalagay rin po tayo ng vanilla at kalamansi to lessen yung lansa po ng itlog. Don't worry sa mga napasamang buto ng kalamansi dahil mamaya po sasalain naman po natin ito. Sa mga brands po ng ingredients na ating gagamitin ay nakadepende na po ito sa atin. Kung ang market po natin ay makabenta po tayo ng mas mura, pwede po tayong gumamit ng mga murang brands din po. Pero para po kasi talaga sa inyong mommy loves, wala pa ring tatalo sa Alaska. So Alaska, baka naman. Yung buong listahan po ng ating mga sangkap, isusulat po ng inyong Mommy Love sa bandang dulo po ng ating video. Doon po, napaka-easy nyo lang pong i-screenshot. Simutin po talaga natin lahat po ng mga laman. Unang-una para po tama po yung sukat ng ating mga ingredients. Pangalawa, syempre binayaran po natin lahat yan. Sa paggawa po ng ating leche flan, once naglagay na po tayo ng mga gatas, dahan-dahan na lang po tayo sa paghahalo para hindi po tayo makapag-create ng maraming bubbles. Bukod nga po sa ating condensed milk, gagamit rin po tayo rito ng evaporated milk. Then after po natin itong mailagay lahat, haluin po itong mabuti pero still dahan-dahan pa rin po. Then sasalain po natin ito ng 3 hanggang 4 na beses. Sa pagsasala po kasi matatanggal natin yung mga malalaking bubbles na natrap po dito. Then after masala, i-rest naman po natin ito. Dito naman po, mas matatanggal pa po yung mga maliliit naman pong bubbles. Then ngayon, magkakaramelize naman po tayo rito ng asukal. Round pan na 6 inches by 3 inches po yung gamit ko dito. Then bawat pan po, pwede po kayong maglagay ng 2 tablespoon po ng white sugar. Sa pagkakaramelize ng asukal, malamang alam nyo na, hindi ko na po ito ipapakita pa para hindi na po ganun kahaba ang ating video. Ilagay nyo lang po ito sa ibabaw ng inyong kalan, napakahina lang po ng apoy hanggang sa matunaw at makuha nyo po yung kulay ng asukal na gusto nyo. I-flex ko nga rin po pala itong gloves na gamit ko. Galing po ito sa pagmamahal ng aking anak. Bago pa po siya lumipad papunta pong US para po magtrabaho, binilahan niya po ako nito dahil alam niya nga po sa pagluluto ko masyadong mainit minsan at madalas rin po akong mapaso. Thank you anak, ingat ka dyan palagi, mahal na mahal ka ng mami. After ng pagkakaramelize ng asukal, harapin naman po natin yung atin pong gagawing chiffon cake. Salain lang po natin yung harina. Ang gamit ko po rito ay cake flour. Pero if ever po talaga na hindi ito available sa inyo, pwede naman pong gumamit ng all-purpose flour. Para sa pampaalsa, gagamit po tayo rito ng baking powder, asin to balance the taste, at syempre gagamit rin po tayo rito ng asukal. I-mix lang pong mabuti ito pong ating mga dry ingredients bago po tayo maghahalo rito ng ating mga wet ingredients. Yung itlog po na gamit natin dito mula po doon po sa ating leche flan, large size po yung gamit natin. Gagamit rin po tayo rito ng oil. Any oil po ay pwedeng-pwede yung gamitin as far as wala po itong strong na lasa at amoy. Maglalagay rin po tayo rito ng vanilla at tubig. Sa paggawa po ng chiffon cake, pwede rin po kayo ritong gumamit ng evaporated milk. At alam nyo ba kung minsan at available naman po sa akin, yung royal po na soft drinks, yung akin pong ginagamit. May added flavor po ito para po sa ating chiffon cake. Then, i-mix lang pong mabuti pero iwasan pa rin po natin na ito po ay ma-overmix. Basta wala na po kayong makitang harina, tigilan nyo na po ito sa paghahalo.
Pero if ever lang po ha, na talaga naman pong buo-buo po yung inyong mixture, salain nyo na lang po ito. Nang sa ganon, maiwasan po talaga itong ma-overmix. Ang ginagawa ko po, after ko pong ma-mix itong ating cake batter, bago pa lang po ako gagawa ng meringue, doon ko po uumpisahan yung pagpipreheat po ng ating oven. Mamaya po sasabihin ko sa inyo yung mga technique naman po sa pagluluto. Dahil nga po magkakaiba po yung ating oven, possible po na magkakaiba po yung init na ibibigay nito, kaya doon po minsan nagkakaproblema sa pagluluto nito. Ito na nga po yung ating egg whites na nanggaling po doon po sa 12 pieces naman po na tinanggalan po natin ng egg yolk na hinalo po natin sa ating leche plan. Hinaluan lang po natin ito ng white vinegar. Kung sakaling available po sa inyo ang cream of tartar, pwedeng yun po yung inyong gamitin. Bali, i-mix lang po natin ito hanggang sa ito po ay maging frothy. Bago po tayo dito magdadagdag ng asukal, dahan-dahan lang po yung pag-add ng asukal para hindi po agad-agad babagsak ito pong ating ginagawang meringue. At yes, pwedeng-pwede pong gumamit ng hand mixer. Magkaiba nga lang po yung oras or tagal po ng paggawa po ng meringue. Kahit anong tools pa po ang gamitin natin, ang importante po, alam natin yung indikasyon kung kailan po tayo titigil sa pagmimix nito. Una, dapat po kapag inangat po natin yung ating wire whisk, hindi na po babagsak yung pinakadulo po ng ating meringue. May tibay na po ito, makakakita na po kayo ng patusok. Pangalawa, huwag nyo rin po itong iiwanan dahil kahit po maging matibay naman po yung inyong meringue, kung na-overmix nyo po ito, mapapansin nyo rin po, hindi na po ito ganun ka-shiny, papangit rin po yung resulta ng inyo pong chiffon cake. Hatiin po natin sa 3 to 4 addition yung paghahalo po ng ating meringue sa ating pong cake butter. 3 to 4 addition po, gamit po yung cut and fold process. Dito po tinanggal ko yung suot kong gloves kasi nga po medyo ang hirap pong igalaw ng ating spatula kapag naka-gloves po. Pwede po bang malaman ng inyong mommy loves kung saang lugar po kayo nanonood itong ating video ngayon para naman po malaman ko kung hanggang saan ang aabutin itong ating custard cake recipe. Sa mga nagtatanong nga po pala, Kiowa na 60 liters po yung gamit kong oven dito. Then, pinreheat ko po ito sa 175 degrees Celsius ng 15 minutes. Up and down po yung setting ng pinakainit. Then, kapag ready na po yung ating cake butter, isasalin ko na po yung leche plan dito po sa ating mga pan. Bali, hahatiin ko po ito sa 4. Almost 2 cups po per pan yung ating leche plan mixture, 470 grams to be exact. Nung nirest nga po pala natin yung ating leche plan, bago po natin ito isalin, hinalo lang po natin ng dahan-dahan, then sinala po uli natin ito habang nilalagay po sa ating pan. At dito po marami rin pong nagtatanong, hindi pa po naluluto itong ating leche plan or hilaw pa po talaga ito, as in hindi pa po ito nanggagaling sa lutuan bago po nilalagay yung atin naman pong cake butter. Nasa 3.5 cups naman po yung ating cake butter. Basta hatiin nyo rin po ito sa ating 4 na pan. Then kung makikita nyo po, hindi ko po ito mini-mix ng gusto. Halos pinaplatan ko lang po yung pinakaibabaw po ng ating ginagawang cake. Dito na nga po tayo sa pagluluto. Napaka-importante po ng aking mga sasabihin sa inyo dito. Bain-marie method po yung gagamitin natin or tinatawag rin pong water bath. Sa atin pong oven, may ilang layers po yan. Doon ko po ito nilalagay sa pinakailalim po ng aking oven. Dahil nga po mataas yung ating gamit na pan, mas madali po kasing maluluto yung ating cake kung sakaling sa medyo mas mataas po ng parte ng ating oven ilalagay ito, mahihilaw po yung leche plan. Ang goal po natin dito, magsabay pong maluto yung ating pong leche plan at yun na rin pong ating chiffon cake. Tapos ito pa po ha, maging observant po kayo sa inyo pong pagluluto, lalo na po kung first time nyo lang pong lulutuin ito pong ating custard cake. Di ba po, pinapreheat natin ito sa 175 degrees Celsius. Then, para nga po sa ating bain-marie, naglagay po tayo rito ng mainit na tubig. Kapag napansin nyo po na yung tubig po ay kumukulo, hinaan nyo po yung temperature po ng inyong oven.
Dapat po nag steam lang din po ito para hindi naman po maging butas-butas yung resulta ng inyo pong leche plan. Kung gaano po kakapal yung inyong leche plan, much better po na hanggang doon rin po yung tubig na inyong inilagay. Then niluto ko po ito ng 60 minutes or 1 hour, pero still nakadepende pa rin po talaga ito sa inyong oven. Lalo na po talaga kung first time nyo itong lulutuin, pakabantayan nyo po muna para maiwasan po nating pumalpak. At siguraduhin po nating mag-toothpick test po tayo bago po natin ito hahanguin. Kapag luto na nga po ito, tanggalin na po agad sa oven, palamigin, bago po natin ito itataob. Kung napansin ninyo, medyo umumbok po ng kaunti ito pong ating cake. Don't worry dahil later po magpapantay naman po iyan. At heto na nga po yung ating custard cake. Sa pag-unmold naman po nito, palamigin nyo lang po talaga ng gusto. Kailangan po yung pan pag hinawakan nyo, wala na po kayong init na mararamdaman. Then gamit ang kutsilyo or spatula, gigiliran nyo lang po ito hanggang sa pinakailalim. Paikot po para madali pong marilis na pong ating custard cake. Katulad po sa mga iba pa po nating video, magiging honest ang inyong mommy loves. Nasa 90% ko lang po kagusto itong ating nagawa ngayon. Bakit? Dahil para sa akin, hindi 100% smooth yung atin pong leche plan. Dahil nakasalang na po ito ng nasa 20 minutes bago ko pa pumapansin na kumukulo po yung tubig dun po sa ating water bath. Kaya po ibinibilin ko po sa inyong mabuti ngayon na gamayin nyo na po yung inyo pong oven. Especially po kung first time nyo pa lang po itong lulutuin sa isang recipe, bantayan nyo po muna. Pero still, hindi naman naging ganun kabutas-butas yung ating leche plan, di ba? Dahil nga po kahit papano, nababaan ko po agad yung temperature nito. Tingnan niyo po yung ating chiffon cake kung gaano po ito ka-soft and fluffy. Napakaganda po ng texture. Even yung ating leche plan, hindi naman po masyadong mapapansin. Napakaliliit lang po ng butas na na-create, pero dahil medyo meticulous ang inyong mommy loves, para po sa akin, hindi pa po ito ganun ka-perfect. Kaya much better po talagang panoorin yung mabuti yung ating video para lahat po marinig nyo, lahat ng mga bilin at tips na maibibigay ko po sa inyo. Ang lasa po nito hindi po sobrang tamis dahil medyo matabang nga po yung ating chiffon cake. Babalanse naman po ito sa creaminess naman po ng ating leche plan. 6 inches po yung clamshell na gamit natin dito. At for sure may magtatanong, Mommy Loves, magkano po namin yan pwedeng ibenta? Ang maibibigay ko po sa inyong idea, nasa 180 pesos lang po yung ating pinakapuhunan. Kasama na po dyan yung pinaka-costing po natin sa atin pong ginamit na electric, pati na rin po yung ating labor cost. So mula po dyan may idea na kayo kung magkano nyo po ito pepresyohan at yung inyo pong posibleng kitain. So paano? Hanggang sa muli po nating pagluluto!